Hello mga kapatid. Puri ng Panginoon at nagkita-kita muli tayo dito sa ating pong Solid Rock Bible Congregation YouTube channel. And welcome again sa Bible Discussions. At salamat po sa inyong mga pagsubaybay lagi sa ating pong mga pag-aaral. At ngayon po ang topic po natin na pag-uusapan ay doon pa rin sa Christian Assurances. This time, magtatalakay po tayo ng isang topic na ang tawag po ay Assurance of Victory. The Christian's Assurance of Victory. Sigurado ang pagtatagumpay ng isang Kristiyano. Okay, so bago tayo magumpisa sa ating pong pag-uusap-usap, manalangin po muna tayo. Panginoon naming Diyos, purihin po kayo sa aming pong mga buhay at maging sa aming pong pag-aaral muli at pagtitipon dito sa YouTube channel ng SRBC. Panginoon, dalangin namin ang inyo pong muli ay pagbibigay sa amin ng basbas sa aming pong pag-aaral na ito. Give us wisdom, knowledge, and understanding, and help us apply all this wisdom, knowledge, and understanding from your word sa aming pong mga sari-sariling buhay, at makitaan po ninyo ng bunga ang aming pong pag-aaral na ito. Samahan po ninyo kami, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So, ang topic ulit ay the assurance of victory. Yan po ang ating pong topic ngayon. Mga kapatid, hindi po ibig sabihin na ang isang Christian ay parang hindi nadaranas ng kung ano-anong mga hirap, mga pagsubok, mga tukso. Hindi po ibig sabihin kapag isang tao ay tumanggap sa Panginoon, ay hindi na siya dadaan sa mga ganon. Sa totoo lang, mas lalo pa ngang titindi ang mga pagsubok, mga tukso, sa isang taong talagang nagbabalik loob sa Panginoon. Kasi nga, yung pag hindi pa siya Christian, ibig sabihin ay nandun pa siya sa panig ng kaaway ng Diyos. Pero kapag isang tao ay nagdesisyon na siya ay magbalik loob sa Diyos, buksan niya ang kanyang puso, tanggapin ng Panginoon Hesus kanyang buhay, siya isilang na muli sa Espiritu at maging anak ng Diyos, ibig sabihin, siya umalis doon sa kampo ng kadiliman at nandito na siya sa kampo ng kaliwanagan. Siyempre, yung pinanggalingan niyang kampo ay gusto siyang ibalik doon. Kaya mayroong talagang mga darating na mga pagsubok, tukso, at kung ano-ano pa. At wala po tayo dapat perong pag-alala, lalo pag tayo ay tumanggap talaga sa Panginoon at taos-puso ang atin pong pagbubukas ng puso sa Panginoon. Tayo tunay na mananampalataya, talagang binuksan natin buhay sa Panginoon. Tinanggap natin siya ng todo, isinorender natin ang ating buhay sa Kanya. Dadaan tayo sa mga pagsubok, mga tukso at kung ano-ano pang mga hirap, pero mayroon po tayong tinatawag na assurance of victory. Okay? Assurance of victory. Ngayon, ano po ba itong assurance of victory na ito? Ibig sabihin may laban. Kasi pag victory, may laban yan, di ba? Saan mo kukunin yung pagtatagumpay? Ay di sa isang labanan. So, ano ba ang laban natin, mga kapatid, bilang mga born-again Christians? Well, tatlo pong laban. Una po ay laban sa dyablo at sa mga masasamang espiritu. Pangalawa ay laban sa mga tukso. At pangatlo ay laban sa mga pag-uusig at mga pagsubok. Okay, so isa-isahin po natin yan, mga kapatid, na pag-usapan. Yung una po ay laban sa dyablo at sa masasamang espiritu. Dyablo at sa mga demonyo. And siyempre, kagaya ng nasabi ko kanina, kapag isang tao kasi ay nasa malayo pa sa Panginoon, hindi pa siya nakakilala sa Panginoon, ay
nasa panig siya ng kasamaan. Yung paghahari ng kasalanan sa kanyang buhay ay nandun pa kasi nga ay nandoon ang impluwensya ng dyablo at ng masasamang espiritu. Pero kapag tayo ay nag-decide na sumampalataya sa Panginoon, ano ang assurance natin na magtatagumpay tayo laban sa dyablo at sa mga demonyo, sa mga masasamang espiritu? Ito po mga kapatid, ang isang verse sa Bible na atin pong mapagsasandigan. 1 John chapter 4 verse 4. And I'm reading the Filipino Standard Version. Ang sabi niya, mga anak, kayo'y sa Diyos at napagtagumpayan na ninyo sila, sapagkat higit na makapangyarihan siya na nasa inyo kaysa kanya na nasa sanlibutan. Ayan po ang sinabi. So, sinabi po dito mga kapatid, mga anak, kayo'y sa Diyos. Ibig sabihin na isang taong sumasampalataya sa Diyos ay sa Diyos. Ibig sabihin, nasa panig siya ng Diyos. At dahil nasa panig siya ng Diyos, ay binigyan siya ng kumpiyansa, ng assurance, na mapagtatagumpayan niya sila. Sabi diyan at napagtagumpayan na ninyo sila. Sino yung sila? Sino ang tinutukoy na sila? Mga demonyo, mga masasamang espiritu, mga espiritu ng kadiliman. At ang pagkasabi ay, sapagkat higit na makapangyarihan siya na nasa inyo kaysa kanya na nasa sanlibutan. Sino po ba yung higit na makapangyarihan siya na nasa inyo? Sino ba yung nasa inyo? Wala pong iba tinutukoy diyan mga kapatid ang Apostol Juan kundi ang Panginoong Hesukristo. Kasi nga tayo nagbukas ng puso at pumasok ang Panginoong Hesus sa ating puso. So sino ang nandito sa atin? Si Kristo mismo. At ang sabi po dito, higit na makapangyarihan si Kristo na nasa inyo, na nasa atin. Kapatid, nasa iyo si Kristo, higit na makapangyarihan si Kristo na nasa iyo, kaysa kanya na nasa sanlibutan. Sino yung tinutukoy dito? Ang dyablo at ang kanyang mga kampon. Mas makapangyarihan pa ang Panginoong Hesukristo kaysa sa dyablo. Kaya yan ang isang assurance natin na ang nasa atin ay mas makapangyarihan pa. Kahit na anong gawin ng dyablo sa atin, pagsamasamahin na ng mga demonyo ang kanilang mga lakas para tayo ay gapiin bilang mga Kristiyano, mapagtatagumpayan natin sila sapagkat nasa atin ang nagtagumpay laban sa kanila. At sino yon? Ang Panginoong Jesucristo. At ito pa kapatid, maganda yung sinabi ni James. Si Apostle James, may sinabi po siya sa James chapter 4 verse 7. Ang sabi po dito ay ganito, kaya't pasakop kayo sa Diyos. Labanan ninyo ang dyablo at siya'y tatakbo palayo sa inyo. Yan ang sinabi po dyan. Sa English, ang pagkasabi po sa English ay ganito. I'm reading New King James Version. Therefore, submit to God. Resist the devil, and he will flee from you. Yan. Submit to God. Pasakop kayo sa Diyos. Na ibig sabihin, nasa panig tayo ng Diyos. Nasa panig natin ang Diyos. Huwag gaano mo man tignan yan. Nasa panig ka ng Diyos o kaya nasa panig natin ang Diyos. Isa lang sabihin niyan, tayo at ang Diyos magkasama. At ang sabi po dito, kapag kasama natin ang Diyos, nagsasubmit tayo kay Lord, labanan ninyo ang dyablo. Resist the devil, sabi niya. Labanan ninyo ang dyablo at siya'y tatakbo palayo sa inyo. Resist the devil and he will flee from you. Brother and sister, you have the authority to
rebuke the devil, to refuse the devil, to send away the devil, actually to destroy the works of the devil. Ikaw, kasi panig natin ang Diyos eh. At dahil nasa atin ang Diyos, mayroon tayong otoridad na lumaban sa Kanya. At kapag nilabanan natin siya, lalayo siya. Yan ang sinasabi po ng banal na kasulatan. Lalayo siya, tatakbo pa nga siya eh. Kukuri pa siguro ng takbo si Satanas at ang kanyang mga kampon laban sa atin. Wala siyang panalo. So, yan ang isang assurance natin of victory. Yan. Mayroon tayong authority to trample on the devil. Ngayon, ano yung pangalawa? So, yan po yung una, laban sa diablo at sa masasamang espiritu. Ano po yung pangalawa? Laban sa mga tukso. And I'm reading 1 Corinthians chapter 10, verse 13, Filipino Standard Version. Ang bawat tuksong nararanasan ninyo ay pawang karaniwan sa tao. Ngunit mapagkakatiwalaan ang Diyos at hindi niya hahayaang kayo'y tuksohin ng higit sa inyong makakaya. Kundi kalakip ng tukso ay magbibigay siya ng paraan ng pag-iwas upang ito'y inyong makayanan. Yan po ang sinasabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians 10:13. Dadaan tayo talaga sa tukso. May mga tukso. Ang mundong ito ay punong-puno ng maraming tukso. At hindi po nakatakataka yan kasi nandito tayo sa mundong masyadong masama. At gusto ng mundong ito ay lumayo tayo sa Diyos kaya nagkalat ang tukso. Pero ang sabi niya, ang bawat tukso namang nararanasan natin ay pawang karaniwan sa lahat ng tao. Karaniwan lang. Kaya lang, ang maganda sa atin ngayon is hindi na tayo karaniwang tao. Tandaan mo kapatid, kapag ikay nanampalataya sa Panginoon, na born again ka na, hindi ka na karaniwang tao. Ang karaniwang tao ay yung hindi pa nakakakilala sa Panginoon. But once you are born again, once you are believing in Christ, fully surrendered, 100%, you are not an ordinary man or an ordinary woman. You have a God. You have God in you. Mayroon kang kasama at ang kasama mo ay ang Diyos. At ang sabi niya, mapagkakatiwalaan ang Diyos. Saan? Sa mga tukso. Sabi na dito, hindi niya hahayaan kayo'y tuksuhin ng higit sa inyong makakaya. So, ibig sabihin, ang mga tuksong humaharap sa atin, ang mga tuksong dinaraanan natin, ay makakayanan natin. Sabi pa dito, kalakip ng tukso ay magbibigay siya ng paraan ng pag-iwas. Magbibigay si Lord ng paraan na maiwasan natin at upang ito'y ating makayanan. So, mayroon tayo laging paraan para makayanan ang lahat ng tukso. Kasama natin ang Diyos sa paglaban natin sa tukso, pagharap natin sa tukso. At nandun siya para tayo ay bigyan ng tulong sa pag-iwas sa mga tuksong ito at mapagtagumpayan natin ang mga yan. So yan po ang sinasabi, 1 Corinthians 10:13, mga kapatid. Isang patunay na mayroon tayong assurance of victory over temptation. And then, pangatlo, ay laban sa mga pag-uusig at mga pagsubok. Laban sa mga pag-uusig at mga pagsubok. Victory over persecution and trials. John 16:33. Ano po ang sabi? John 16:33, Filipino Standard Version. Sa sanlibutan, haharap kayo sa pag-uusig. Haharap daw tayo sa pag-uusig. May mga persecutions, may mga banat laban sa ating pananampalataya, laban sa ating pagkakristyano. Pero ang sabi ni Lord, in the same verse, sabi niya, ngunit lakasan ninyo ang inyong loob. So kapatid, inuutusan tayo ni Lord na lakasan natin ating mga loob. Mayroon tayong mga persecutions na hinaharap. Do not fear.
Pero ang sabi ni Lord, lakasan ninyo ang inyong loob. Take heart. Sabi niya sa English ito take heart. At sabi niya, lakasan ninyo ang inyong loob, nadaig ko na ang sanlibutan. Praise God. Nadaig na ni Lord ang sanlibutan. Ang Panginoon na nasa atin, dinaig na niya ang sanlibutan. So, ibig sabihin, kakayanin nating harapin ang mga pag-uusig. Hindi ba't ang Panginoon na inusig, mga kapatid? And yet, napagtagumpayan, sabi ng Panginoon, napagtagumpayan, nadaig ko na ang sanlibutan. Kaya madadaig din natin ang mga pag-uusig. Paano? Samahan tayo ng Panginoon. Of course, sa atin lang, hindi natin kaya. Pero sa pakikipag-isa nga natin sa Panginoon, ay sasamahan niya tayo para mapagtagumpayan ang mga pag-uusig. Sa pagsubok naman, meron din yan. So, pag-uusig, persecution, mga paninira, kaya natin yun, lalabanan. Kasi napagtagumpayan na ng Panginoon, nadaig ko na, sabi niya, ang sanlibutan. May isa pang sinabi po dito ay pagsubok. Dumaraan din po tayo sa mga pagsubok, mga kapatid. At maaring ikaw, kapatid, ngayon ay dumaraan sa mga pagsubok. Tayo ngayon ay dumadaan sa pagsubok dahil dito sa coronavirus pandemic at na-lockdown tayo ng mahabang panahon, 1.5 months, no? At dumaraan din tayo sa mga iba pang mga klaseng pagsubok, physical, mga karamdaman, emotional, mga anxiety, mga worries, ganyan. Dumaraan din po tayo sa mga pagsubok ng mga problema sa kawalan ng pera, ganyan, o kakulangan ng pera, at sa kung ano-ano pang mga pagsubok dito sa mundong ito. Well, sapat ba mga yan para tayo ay gupuin at pahinain at tuluyang mawala sa pananampalataya? Kapatid, ito ang sabi ng Romans 8:35, 37 to 39. I'm reading again Filipino Standard Version. Ang sabi po dito ay ganito: mayroon bang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kahirapan ba? Kapighatian, pag-uusig, tagutom, kahubaran, panganib, o ang tabak? Wala. Sa lahat ng mga ito'y lubos na nagtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Sapagkat lubos akong naniniwala na kahit kamatayan o buhay, mga anghel, mga pamunuan, mga bagay sa kasalukuyan, mga bagay na darating, maging mga kapangyarihan, kataasan o kalaliman, o kahit anumang bagay na nilikha, ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Praise God! Walang makapaghihiwalay sa atin. Na kung kakapit lang tayo, kapatid, sa ating talagang pananampalataya, si Jesus ang magbibigay sa atin ng lakas upang mapagtagumpay ng lahat ng ito. At hanggang sa kamatayan, sabi niya. At yun ang gusto kong sabihin sa iyo, kapatid, na ang Panginoong Hesus noong siya ay nandito pa, talagang inusig siya at dinaan siya ng Panginoon sa maraming pagsubok, pero hindi siya bumigay. Hindi siya bumigay. Hindi niya inalis ang kamay niya sa pagkakahawak doon sa misyon na ibinigay ng Ama sa Kanya. At yan din ang dapat natin gawin. Huwag tayong bumitaw sa pananampalataya sa Kanya sapagkat siya na sinubok, siya na tinukso, siya na inusig, hindi siya bumitaw na pagtagumpayan niya ang lahat. Mapagtatagumpayan din natin ang lahat kasama niya. Kaya kapatid, you have an assurance of victory over persecutions and trials. Yan ang sinasabi ng ating binabasa ngayon. At kapatid, kaya mo. Ano man yung mga pagsubok, pag-uusig, tukso, mga dyablo dyan, kaya mo silang talunin. Manalangin tayo.
Panginoon naming Diyos, salamat po sa inyong binigay sa amin na oras upang mapag-aralan namin ang isang napakahalagang aral. This is the assurance of victory. And thank you, Lord, na sa aking pagpapaliwanag nito, naintindihan ng aking kapatid ang kanyang katayuan. Mananagumpay, Panginoon. Isa siyang mananagumpay. Kami po'y mananagumpay at kaya namin pagtagumpayan ang lahat ng demonyo at diablo, ang mga tukso, ang mga pag-uusig at ang mga pagsubok. Salamat po, Panginoon, mapagtatagumpayan namin lahat ng yan dahil kasama po namin kayo. Purihin po kayo, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Praise God, mga kapatid. At ayan, I hope nakatulong itong ating pong pag-aaral ng assurance of victory. Sa susunod naman, pag-aaralan natin ang assurance of answered prayer. Assurance of answered prayer. Hanggang sa muli, bye-bye!